Yung depression, gawa-gawa ng mga tao yan. Gawa nila sarili nila. Oo, dinidepress nila yung sarili nyo. Tapos nagkakaroon ng sakit. Ay, pero hindi bababa sa 10 may iba naman po tayo ng usapan sa ilang Pilipino ang naiulat na naging biktima ng tinatawag na mental disorder o may mga kumansanat sa pag-iisip. Pero isa sa halimbawa niyan, depression o depresyon, sobrang pagkalungkot. Nakakapagod. Paulit-ulit. Nandito na naman ako. Buti pa tong dalawa. Masaya. Yung takbo kaya ng buhay ko. Kailan? Nakita ko na naman tong mga tao na to. Sila na naman ang bungad ng umaga ko. Tama pa ba to? Bakit pa ba ako andito? Congrats, Margaret! Happy birthday! 18 ka na! Pwede ka na mahuli ng pulis! Happy birthday na mga kayo na sa iyo. Happy birthday! Oh, sige. Teka, anong nangyayari? Nang dahil sa kagaguhan mo, nasira yung pamilya natin. Palagi na lang ba ganito? Matagal na panahon na yun, Kay! Matagal. Josh, yung matagal na yun, andito pa rin! Andito pa rin sa akin, Josh! Kaya na mapapasok sa isipan mo na matagal na panahon na yun! Sawang-sawa na ako sa pamilyang to! Napakagago mo! Paano ginawa mo ka, Mama? Isa ka pa! Halika nga dito! Anak ko, anong ginawa mo? Palagi nilang nag-aaway sila mama at papa. Hindi ko na alam kung saan ako lugar sa bahay na to. Ano to? Paano kung magsimula ako ulit? Di pa naman siguro dun nagtatapos ang lahat. Kaya ko naman siguro maging masaya ulit. Makalipas ang ilang buwan ng aking karanasan, mas natuto akong maging masaya at maligaya kasama ang aking mga kaibigan. Isa sila sa naging rason para makaalis at makalimot sa aking nakaraan. Minsan ay hindi mo na alam ang nangyayari kahit na anong gawin. Lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Dahil ngayon tayo ay iibot na.
At doon ko napagtanto na kaya ko din pala maging masaya. Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. Kahit na anong gawin, lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Ngunit kung sakaling mapadaan na kay ikaw ay aking tawagan, dahil minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan.